Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Computer Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Vice Mayor Luis Leo Sala Jr., Pilar Sorsogon, Christina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, 30's Restaurant, Beata Beach Sanctuary. Magandang umaga Pilipinas kung mahal, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, at magandang umaga sa lahat ng tumatangkilik ng ating programang Issue Ora mismo ngayong araw na ito. Biyernes na naman po, petsa 26 sa buwan ng Hulyo. Happy birthday kay former Governor, former Mayor, Sorsogon City, Ma'am Sally A. Lee. Happy birthday po mula sa buong staff ng Bicol TV Sorsogon. Ito yan, okay? So, happy birthday, Ma'am Sally. Sana po ay maimbitahan nyo kami. Yan. Happy birthday, Ma'am. Yan. At sa lahat ng nagbe-birthday, happy birthday sa ating Chief of Police ng ano yun? Si Sir Latonio. Saan yun? Sa Prito Diaz ba? Ayan, sa Bulusan. Sa Bulusan, happy birthday, sir. At sa mga nagpo-post ng tungkol sa OMG, ano ba naman yung pula-puti na yan? Dapat kasi kumpletuhan yung pagbibigay para wala nang post-post. Yan. Basta nakumpletuhan ang bigayan, wala nang post-post. Sabi nga. Ayan. Kaya, basta, ano yun? Tira, pira, bura. Ayos talaga ito si Ramchit ha. Ramchit, magandang umaga sa'yo. Ang ganda ng ano mo ngayon, ng adhikain mo ngayon. Slogan pala. Slogan, tira, pira, bura. Samantalang si Dondon, ang programa niya, halabira lang. Pero igawan pala, tira, pira, bura. Okay. Once again, happy birthday, Ma'am Sally, mula sa buong staff ng Bicol TV Sorsogon. Okay. At sa mga tumitira dyan, magtira-tira naman kayo. Para sa mga, sabi nga ni Bagano, sa mga tumitira dyan, magtira-tira naman kayo. Para sa mga natitira na kasamahan. At happy watching man sa isa ring, tirador. Pakibati man po ng isang baguhang tirador ng tira-tira na batang-bata pa at kagawad pa naman. Ano to? Bata pa, tirador na. Wala nang pinipilang tira ngayon. Matanda, mapabata, tira, pira, bura. Yung isa, burador. Yung isa, buraot. Okay. Diyos ko naman, sabi nga, dapat imulat natin sa magandang simula ang media. Yung mga
sabi na yung may mga bahid ng media, pabayaan na natin yan, palubog na kasi. Yung mga bagong tubo, dapat maging panalmingan nyo yung mga media na may sariling paninindigan. Wag na ako, ha? Sabi ko sa inyo, wag nyo na akong tularan dahil wala akong sariling paninindigan. Dahil hindi na nakatindig ng diretsyo. Yan ang dapat, ha? Wag nyo akong tularan. Tularan nyo na lang yung iba. Wag na ako, sabi nga. Okay, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahaligang Pilipino Star ngayon. At sa ulo ng ating mga balita, 21 patay kay Karina at Habagat. Pangulong Marcos, maging responsable sa inyong mga basura. Karina nakalabas na ng Pilipinas. Tanker na may kargang 1.4 milyong litro langis lumubog sa Bataan. Laki nun 1.4 milyong langis. At Romualdez, tingog sumaklolo sa mga biktima ng bagyong Karina. Narito ng detalye na ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal. Dalawamput isa patay kay Karina at Habagat. Sa detalye, pumalo na sa 21 katao ang naitalang nasawi sa pananalasa ng super bagyong Karina na pinalakas pa ng Habagat. Base sa pinagsamang ulat ng Regional Police at Office of Civil Defense o OCD, nitong Huwebes, 4 ang namatay sa Central Luzon, 10 sa Calabar Zone, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at 7 sa National Capital Region or NCR. Kabilang dito ang isang Jaril Pangan na nalunod sa Baliwag Bustos River sa Barangay Poblasyon, Baliwag, Bulacan. Isang nalunod sa Angat River at 2 sa Angeles City. Sa Calabar Zone, 3 lalaki ang nasawi sa pagkakakuryente sa gitna ng mataas na tubig, baha sa mga bayan ng Cainta, Rodriguez at San Mateo. Ang mga ito ay sina Alvin Bulataw, 20 anyos ng Cainta, isang hindi na kilalang lalaki ng Barangay Gitnang Bayan, 1 San Mateo, at construction worker na si Jay Mistal, 31 ng Barangay Burgos, Rodriguez. Nasa 15 katao naman ang nasugatan habang 5 pa ang pinaghahanap. Sa report naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Camp Aguinaldo, nasa 14 katao pa lang ang naitalang nasawi habang patuloy ang verifikasyon sa iba pa. Naitala naman ang 245,000 pamilya o 1.1 milyong katao ang naapektuhan at 292 kabahayan ang napinsala sa malaundoy na pagbaha sa Metro Manila at mga karatig lugar. Ayon sa NDRRMC, umabot naman sa 9.7 milyong halaga ng iniwang pinsala sa agrikultura ng kalamidad. Samantala, 49 kalsada at 8 tulay ang hindi pa rin madaanan dahil sa mataas na tubig baha. Naglaan na rin ang pamahalaan ng 3.8 bilyong pesos ayuda at nakapamahagi na ng 776,000 pesos halaga ng tulong sa mga naapektuhang pamilya. Dahil sa naitalang epekto ng mga pagbaha, ay nasuspinde rin ang klase at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno habang mahigit sa 100 domestic and international flights ang kinansela rin ang biyahe. Nagsilbi namang kanlungan ng mga na-stranded na pasahero ang mga shopping malls at simbahan. Nagkumahog din ang rescue team ng PNP, AFP, BFP at MMDA sa mga natrap sa malalim na baha sa Metro Manila. Sa iba pa mga balita, Pangulong Marcos, maging responsable sa inyong mga
pagtatapon ng basura. At sa detalye, umapila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na maging disiplinado at matuto sa pagtatapon ng basura dahil ito ang dahilan kung bakit nagbara ang mga pumping stations. Inihayag ito ng Pangulo matapos na personal na makita ang sandamakmak na basura na bumara sa mga pumping station sa Valenzuela at Navotas City kahapon ng umaga. Sa kanyang pagbisita sa Valenzuela City, sinabi ni Marcos na malaking problema ang dulot ng basura sa mga malalakas na pag-ulan dahil naharangan nito ang mga pumping stations na dapat ay tuloy-tuloy ang daloy ng tubig at maiiwasan ang pagbaha. Bagamat hindi biro ang lakas ng Bagyong Karina ay maitutulong pa rin ang publiko upang mabawasan ang epektong dulot nito. Ayon sa Pangulo, mayroong 81 pumping station sa Navotas at sa Valenzuela ay 32, subalit hindi ito gumana sa kasagsagan ng Bagyong Karina at habagat na sinabayan pa ng high tide dahil sa mga nagbarang basura. Nais din ng Pangulo na pag-aralan ang disenyo ng mga flood control kung angkop pa ito ngayon sa gitna ng malalakas na bagyo at ulan, dulot na rin ng climate change. Inihalimbawa ng Pangulo ang sitwasyon sa Valenzuela na bagamat pangkaraniwan ng problema ang pagbaha dahil sa catch basin ito ay marami naman silang flood control, subalit nasapawan pa rin ito sa dami ng tubig. Nagtataka ang Pangulo kung bakit hindi naman kasing dami ng tubig ulan ang Ondoy noong 2009 ang Bagyong Karina, subalit mas malaki ngayon ang baha at maraming lugar ang binaha. Mas marami na aniya tayong flood control ngayon kaysa noon, subalit dahil na rin sa epekto ng climate change kaya hindi na rin kinakaya. Isa rin sa nakikita ng Pangulo ay ang pagkasira ng navigation gate na nawasak matapos nabanggain ng isang barko na hindi sumunod sa instruction. Kaya hanggang ngayon, aniya ay 80% pa rin ng Navotas ang lubog sa baha. Sa iba pang nasyonal na balita, Karina nakalabas na ng Pilipinas. At sa detalye, lumabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Karina nitong Huwebes ng umaga, pero patuloy pa rin nagbabanta ang mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon o habagat sa kalurong bahagi ng Luzon hanggang weekend. Base sa 5 a.m. bulletin ng Pag-asa na natiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes kung saan ang nasa 39 hanggang 61 km per hour ng hangin ay maari pa ring makapinsala ng mga bahay na gawa sa mahinang uri ng materyales. Sa Metro Manila, mararanasan pa rin ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Si Karina ay tumawid sa Taiwan Strait at ang pinal na landfall nito ay sa katimugang silangan ng China sa Huwebes ng hapon hanggang gabi ayon sa Pag-asa. Sa iba pang balik na nasyonal, tanker may kargang 1.4 milyong litrong langis humubog sa Bataan. Sa detalye, isang motor tanker na may kargang mga langis ang lumog sa naikinasawi ng isang tripulante habang 16 ang nailigtas sa kasagsagan ng Bagyong Karina at habagat kahapon ng madaling araw sa Limay, Bataan.
Ayon sa Philippine Coast Guard, nagsasagawa na sila ng search rescue at oil spill response operations sa lugar. Batay sa ulat, sangkot sa insidente ang MT Terra Nova motor tanker kung saan sakay ang NASA 17 crew. Hindi muna isinapubliko ng PCG ang pagkakakilanlan ng nasawing tripulante. Dakong alas 3 na ng hapon nang matagpuan ang bangkay ng biktima habang palutang-lutang sa dagat. Di kalayuan sa lugar kung saan lumubog ang tanker. Naganap ang insidente sa kasagsagan ng pag-ulan sa layong 3.6 nautical miles silangan ng Lamao Point sa bayan ng Limay bandang 1:10 ng umaga. Agad na narescue ng BRP Melchora Aquino ang 16 na tripulante na binigyang medical attention. Ang MT Terra Nova na patungo sana sa Iloilo ay may kargang 1.4 milyong litro ng industrial fuel. Pinapa-assess pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang epekto sa kalikasan ng oil spill sa baybayin ng Bataan. Partikular na inatasan ng Pangulo ang DENR, DOST at PCG na pangunahan ang assessment. Kailangan aniya na malaman kung anong coastal areas ang maapektuhan ng oil spill para handa ang gobyerno sa kaukulang tulong at remedyo sa sitwasyon. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Romualdez tingog sumaklolo sa mga biktima ng Bagyong Karina. At sa detalye, sa gitna ng pananalasan ng Bagyong Karina na napakalakas na habagat, naglunsad ang tanggapan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ng tingog party list ng relief operations upang tulungan ang libu-libong naapektuhan ng masamang panahon sa Metro Manila at mga karatig lugar. Pinangunahan ni Speaker Romualdez at Representative Yada K. Romualdez at Jude Asidre ng tingog party list ang mga relief operations kung saan nasa 20,000 food packs ang target na unang naipamigay. Kinuha ang pondo sa disaster relief funds ni Speaker Romualdez. Sinabi ng Speaker na pumunta si Pangulong Marcos sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council upang bantayan ang kalagayan ng iba't ibang lugar na naapektuhan ng bagyo at tiyakin ang magkakaugnay na hakbang ng gobyerno sa pagsaklolo sa mga nangangailangan. Ayon kay House Deputy Speaker General Sophonias Ponyong P. Gabonada, naghanda sila ng kabuang 20,000 relief food packs na may lamang 3 kilong bigas, mga dilata, kape at iba pa. Sinabi naman ni Asidre na pumunta ang tanggapan ng Office of the Speaker of Tingog Party List sa Malanday Elementary School sa Marikina upang maghatid ng 1,600 hot meals at inuming tubig. Ayon naman kay Representative Yada Romualdez, ang relief operations ay ginawa upang tulungan ang gobyerno. Binigyang din ni Asidre ang kahalagaan na sama-samang pagtulungan upang mabawasan ang epekto ng kalamidad. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayag Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalis ang ilang paalala. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool.
For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. If you're looking for a place to stay, come and visit Starbird Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starbird Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starbird Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan Bibingkaan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7323.
Welcome back mga tugang sa tuyang programang Isyo Ora mismo. Digdi sa Facebook page kan Bicol TV Sorsogon, ang sulamiting telebisyon sa probinsya kan Sorsogon. Marinaldo po, thank you very much po kay Ma'am Gloriosa Lolo sa 10 stars na pinadala niya sa tuyang istasyon. Digdi po sa Bicol TV Sorsogon. Salamat nun po Ma'am Gloriosa Lolo from Hong Kong. As in, good morning SM South from Sir Ian Renovalles. Tapos, igwakitang pa ako digdi. Halik kay Miss Kaki, 300 pesos load. Free. Kung sisay na opisyalis ang maka-ukod na imbelgado sa Tupada. Diyan sa... Okay. Ayan, may 300 pesos load ka mo pag na hulaan nito kung sino. Warainin sabi warainin hulaan kung ano ang laugsan box. Ini po kung sisay lang na opisyalis ang imbelgado sa Tupada. Clue. Barangay opisyal. Ha? Dahil kita masabi kung distrito igwan na baga halos hanggang ano na kita, 5 distrito na. Dati 2 distrito lang, first and second. Igwan na si Sir Dulce Espinola ng 3rd district. Igwan namang si ARD na 5th district. Kaya hulaan na lang daw kung anong district. Okay? Basta ang makahula 300 pesos na load. Waraining box na kung ano ang laman. Taan box pwedeng palitan. Sa kumilingan ang mga balot box na nadadali. Hindi pa ng mga box dyan. Mga balikbayan box kung anong box ha? Lain na inbox. An-inbox na bubukasan. Pero unbox na dili maaraman ko na ng laog, pwedeng napapalitan pagkatapos ng programa. Ayan, hulaanin do. Kung ano ang laog sa unbox na yan, 300 pesos na tumataginting na load ang ipamimigay mula sa bayong ni Miss Kaki. Yan. Hulaanin daw kung ano. Pag iniwarain yung scam ha, basta pag nahulaanin daw. Tapos merong igwa ka mong proof kung ano talaga. Kung siya talaga ito. Di magiging wow kayo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Hula-hula is the key. Okay? Para masaya ang ating programa. Sabi naman sa uban sa dati sana. Tapos sa Castilla, ano ba yung sabi ni Bong? Ni Mayor mo, sa dati sana. Yung man ang bula ang huban, sa dati sana. Yung man ang Castilla, sa dati sana. Pero di ako matuod na dyan sa Castilla sa dati sana. Ang ano nga ang public market binag-uhan na. Kaya bagong dati sana. Siguro si Mayor Bong Mendoza sa dati sana. Pero ang mga ano diyan, dahil na nga kumbaga dati ang pigagamit ambulansya, ngunyan helicopter na. Kaya sa bago kita. Bagong district hospital nagamit na ba ang bagong hospital sa sa Kumadkad. Eskwelahan, may bubukasan pa daw na eskwelahan diyan. Kaya okay, so mga tugang, igwa kitang live report. May live report kita hali kay Papa Maki direktamente hali diyan sa Matnog Sorsogon. Papa Maki, good morning. Yes, good morning Kuya Sao, and syempre sa lahat po ng taga-subaybay po natin sa Bicol TV Sorsogon. Nandito po tayo ngayon live and direct dito sa Barangay Lahong, Matnog, Sorsogon, kung saan ay sinisimula na ang turnover ceremony and ribbon cutting ng Barangay Lahong covered court. Wow. Nandito ngayon ang linaw sa kasalukuyan ni 2nd District Congressman Wo Fortes at ang ilang kinatawan ng munisipalidad ng Matnog, ng bayan ng Matnog. And inaasahan sana itong magsimula ng alas 8:30 ng ngayong umaga, pero hinintay si Father Park ng Matnog, at ngayon nga dumating na
Kaya kakasimula pa lang nito ngayon. Pero makikita natin dito ngayon, Kuya Sao, ang lahat ng barangay official ng Barangay Lahong and ang ilan sa membro ng Sangguniang Bayan. At syempre bilang kinatawan ng munisipyo, nandito din bilang tagapagsalita si Municipal Administrator Ubaldo M. Ubaldo. Pero nandito din, hindi natin inaasahan na makikita natin dito si Bobet E. Rodriguez, kung saan nga ay napagalaman natin na ito pa tatakbong mayor dito sa bayan ng Matog. Hindi ba natin alam kung ano ang purpose niya, kung bakit naandito siya ngayon dito sa ginagawang pagdiriwang na ito, Kuya Sao? For sure, hindi naman siya ang nagpagawa ng covered court. Hindi po. Itong covered court po na ito ay sinimulan noong Hunyo 5 at nagtapos itong Oktubre 5 noong nakarang taon. Ang implementing body nito ay DPWH mula sa dito sa Sorsogon at binaba ito ng Congress sa pamamagitan ni 2nd District Congressman Wu Cortez at wala ditong partisipasyon si former Governor Bobet Lee Rodriguez. Okay. So, ibig mo sabihin, nagsimula pa yan June, tapos noong Oktubre 2023 at ngayon lang isinagawa ang turnover. Roger to that, Kuya Sao. And hindi lang ito ang turnover ngayon, Kuya Sao. Meron pang ilang barangay na naka-schedule ngayon na turnover. Kasama ang Barangay Gadgaron, Barangay Bariis, at Barangay Gadgaron at saka Barangay Bariis, Kuya Sao. Okay. So, nagtataka tayo siyempre bakit nandyan si former Governor Bobet Lee Rodriguez, baka naman personal invited ito ni Congressman Wu Cortez. Yan yung inaalam pa natin sa ngayon, Kuya Sao, kasi nga medyo palaisipan at malaking katanungan din ito para sa lahat ng naandito kasi meron din tayong nakausap na mga residente. Tinatanong din nila sa atin bilang tayo ay isang media kung ano ba yung pero wala naman tayo sa poder o wala tayong karapatan para magsalita kung ano man yung purpose nila. Pero mamaya ay aalamin natin sa mga susunod pa nitong programa. Bale, sisimulan ang programa sa blessing and ribbon cutting ceremony. Susundan ng invocation, Philippine National Anthem, and then ang celebratory remarks. Okay. So, abangan natin yan, Papa Maki, Sana makausap mo si Congressman Wu Cortez tungkol sa mga iba pa niyang project dyan sa 2nd District. Roger to that. Actually, kailangan din natin makausap si Vice Mayor J. Ubaldo kasi pagdating niya ay halos kasabayan lang niya si former Governor Bobet Lee. Ngayon ay isa pa yun na katanungan dito ng mga residente din dito sa bayan ng Matog. So, yan ang aabangan natin ngayon at nandito tayo ngayon, recording tayo ngayon sa bawat pangyayari ngayon dito sa turnover ceremony ng Barangay Lahong Covered Court. Okay, yung tungkol kay Vice Mayor J. Ubaldo, ako nasasagot sa iyo. Bakit kasama niya si Bobet? Kasi alam ko siya ang running mate for mayor ni former Governor Bobet Lee Rodriguez. Kaya for sure magkasama silang dalawa. Okay, Papa Maki. Yes, Roger to that, Kuya Sao. Pero kasabay doon sa sinabi mo ay matatandaan din natin na nung nakaraang eleksyon ay magkasama ito si incumbent Mayor Catleas and then si Vice Mayor J. Ubaldo. Yun din yung pinagtataka natin kung bakit gano'n yung nangyayari ngayon. Parang yan, wag na tayong lumayo pa. Ang kasabihan nga, there's no permanent partner in politics. Si BBM nga at si Sara Duterte naghiwalay. Okay. Roger. Alright, at tantabayan na po natin ang mga susunod pa pong mga kaganapan po dito. Live and direct dito sa Barangay Lahong Matnog, Sorsogon City. Mula dito sa bayan ng Matog, Maki Gomez, Bicol TV. Ayan, ang special report ni Papa Maki, di ba? Siyempre magtatanong tayo, bakit nandun si former Governor Bobet Lee Rodriguez? Alam naman natin na matunog na ang balita na tatakbong mayor si Bobet sa Matnog. Kalaban ang pamilya So. It remains to be shown
but seen. Sown and seen. Yan. So, abangan natin. Talagang dating magkalaban, ngayon magkakampi. Dating magkakampi, ngayon magkalaban. Oh. 'Di ba alam natin 2022 grabing hambalusan kay ni grabing world war ni Wowo Fortes kontra Bobit Lee na magkalaban sa pagka-congressman. O niyan naman magkakampi na sila. Paano na yung mga pinagsasabi nila sa publiko? Paniniwalaan pa ba sila? May galing. Paano na tayo, Kung ganito ang sistema ng politika, sana naman ayusin na lang natin para kasing nakakalito sa tao yung ganyang sitwasyon. Okay. Dialed is currently unattended or out of coverage. Okay, so tinatry natin tawagan si Sir Ramon de Alca tungkol nga nito na talagang mainit na naman na sitwasyon dyan sa Bacon District. Gusto tapo tawanin klarifikasyon kaya pigapo din tapos si Sir Ramon de Alca dahil nga kay ni na nagluwas na naman ng isyo tungkol sa hanggang Bakon ang biyaheng Bakon pundohon na hanggang Sawanga, hanggang poblasyon na lang daw. Iyon ang pigsisabi na kahagadan kang SK3. Maaraman ta po kay Sir Ramon de Alca bilang presidente po ka mga jeepneys, UBs, gabas po na sektor digdi sa kung ano talaga ang kasimbagan kay ni. Nasa linya po si Sir Ramon de Alca. Good morning, sir. Sir, good morning. Nagko-committee hearing kami dito regarding sa Sawanga. Okay po. After niyan, sir, makaano kita ning ning info sa imo. Opo. Thank you po. Kasalukuyan niya nasa committee hearing si Sir Ramon de Alca. Kasi nga ni nagangalas kita ano na ba talaga ang pangyayaring ini? Sorsogon pa lang, dahil pa nagiging sorsogon pa lang ang sorsogon, separate sa Bacon, igwan ng biyaheng sorsogon Sawanga. Ngunyan, gusto ining istapon or sabi nga ni putulon ang biyaheng sorsogon Sawanga, bagkus maging sorsogon na lang hanggang poblasyon Bacon. Dapat ang Bacon igwan naman ng ruta na Bacon to Sawanga. Anong sistema po ini? Tama daw po ini na araw kayo na sitwasyon dahilan sa ang napag-aramanta ang direktor kang LTFRB nagpaabot na dai pwede tang yan iyan prangke sa bagayan na pigagran kang LTFRB. So may basehan man daw sa Mr. Ani Anchingues itong pagsasabi nila na 15 kilometers dapat hanggang duman lang ang distansya kan sarong nagbibiyahe na for hire na jeep. So after that, pwede nang magbutang ng another sasakyan na naman. So madali lang po sabihon. Pero ang sitwasyon how about ang konsumo? How about ang konsumo ka mga commuters? Kaya daw ini kang konsumo kang commuters na paghali ka sa Sorsogon City, may binakalan ka, mababa ka sa poblasyon. Then, kung paduman ka sa, let's say, Gatbo, Sugod, hanggang Sawanga, hahalion mo ini, ililipat mo sa sasakyan. Sana nag-isip-isip man kita dagdag pa ini sa kahagadan, dagdag pa sa gastos, kang commuters. Nagangalas kita kayo ni, anong klaseng kaisipan, igwan ng araw kayo ni, huna ko, pro people kita, para sa tao kita na nasa gobyerno. Pero ang araw kayo ng sitwasyon, hanggang ngunyan pighanap ta, kung saan naging pro people,
Ano ang rason? Samantalang dyan nga ni sa lalo na eskwela na naman sa Lunes. Pustahan kita ang pila na naman dyan sa iraram kan Save More. Sandamakmak naman. Pasiring sa bakon. Kulang unon nga ni. Tapos ang mga estudyante, tikod-tikod lang ang balo ninda, ang allowance. Then kung aarugon pa kayo ni, papano na lamang? Papano na ang magiging sitwasyon dyan sa distrito Kanbakon? Sa lado man kang pastod, ining kahagadan kang pastod na ibalik na sa dati. Haliw na iyan na coding na 1 and 2. Or kung maling ibalik mo na 1 and 2, sa Saturday and Sunday na lang. Kung 1 ka, Saturday dahil ka pwede magpasada. Or kung 1 ka palan, Sabado ka lang mapasada. Sunday mo, dahil na. Pag 2, dahil ka mo na mapasada na Saturday, Sunday mapasada ka. So nga rin kayo ng sitwasyon mga tugang, okay ni. Pero sa lalo naman kang sa tuyang mga opisyales, inda kung mapangyari pa ini. Kasi nga ni, ang dapat kayo ni, ang gibo ning resolution, ang Committee on Transport kang sangguniang panlungsod. Ang Committee on Transport si Councilor Danny De Ladja. Pero sabi, pag-aadalan daw ninda, Diyos ko Mariusip, sa 29 sa Lunes, Ereskwelana, pag-aadalan pa lang. Anong ginibo poon kang nagbakasyon dahil na pag-adalan? Kaya makalugman sa payo, or sabi nga ni, maski hurup-hurupunta sa ina parte, ano ang kaulangan taday ni maadalan tulos? Dahil ini magibuhan tulos ning paagi. Iyo lang po ang pigiling tadig di na kahaputan ta. Nano ba kita ng mga public officials? Pro people or pro admin? Na naman, mapiling na naman, tapos arag pa kini ang sitwasyon ta. Tabi man, adalan ta maning maray. Adalan ta kung nanong sakripisyo, kan magurang, mapaada lang ang sendang makaakian. Adalan ta ang lugar, nata ta diyan sa Bako, nagpapasiring padigdi sa Sorsogon ang mga parabakal. Gusto sabihin, kulang unon pa sa establishments ang bakon. Kaya nagpapasiring sindadigdi. Kung igwa duman, dahil nito mapulugos-pugos na digdi magsaod. O digdi mamakal kan sendang pangangaipo. Yaon duman sinda nagsuso-uso sa bakon, kulang unon, kaya napasiring sindadigdi. Ang problema nga ni, pag-arog mangkaan, gigibuhon pa na duwang ruta na ang bakon. Pero imagine mo na lang, from poblasyon to, from Sorsogon City to poblasyon, ngunyan, poblasyon naman to Sawanga. Paano yan? Paano na tayo, people? Sana kamo po ng mga barangay officials calling the attention of Liga President Kagawad Nestor Baldon. Aram ko po, dako ang magiging responsibilidad mo kay ni. Sa paagi kan signature campaign kan mga barangay officials dyan sa Bakon na hagado nindo ang pagkontra sa lakdang na ini. Kung sisay man ang may kaburutan kay ni, kung talagang SK3, hagadon sa Office of the Mayor, kay Mayor Esther Amor, na day ini pagtugutan. Tagaruman sa nakitakaan, nagibo nin rason na talagang i-separate na ang Bakon sa Sorsogon.
Kaya nga ni pinagbiyo ang bakon, asin sorsogon, nga ning pagsaroon. Pero kung arog kayo ni, padusa, ang mangyayari, dapat ko ta, sa pagbiyo kan bakon, asin sorsogon, kaupod ko ta ini sa inamend. Kaupod ko ta ini duman, sa ipinasa na kondisyon, na pag nagbiyo ang bakon, asin sorsogon, ang jeep kan bakon, hanggang poblasyon lang, pasisiring naman sa Sawangga. Dapat ko ta sa naging lakdang arog kayo ni. Nganing magkaararaman na kung mabiyo talaga ang bakon sa Sorsogon. Hopefully sa pigsusulong naman ni Councilor Glenn Olves na aadalan niya ng maray na mabalik sa bakon, ang bakon. Maseparate man giraray, maging sarong munisipyo man giraray ang bakon. Mas nga ni sabi kang iba, suntok sa ban ini. Pero sabi naman, there's no harm on trying. Yan, ang satuyang sitwasyon ko yan. Happy watching kay Kagawad Roland Ariola, kan Barangay Pangpang. Si Magnus Rodolfos Rebor Lasay, II. Maray na aldaman po sa imo, Rebor. Kung nasa ang lupal ka man, inaantay ka na ng Bicol TV sa programa mo. Yan. Siguro po mga tugang inipost na sa tuyong programang Isyu Ora mismo, sa roman na po ini na paglatag sa Indo ning punto manungod sa sitwasyon tangon yan. Sa giraray, inuulit ko po, ang satuyang pahula, digdi. Sisay po ang public official na involved sa tupada. Magkakaigwa po kamo kung mahulaan po nindo. Then may proof kamo kung sisay. 300 pesos load ang itatao ni Miss Kaki. Ta siya ang nagpost kay ni. Siya ang nagpost. Okay? Maski sisay, pwede mag-intra. Dawa media, kapwa ko media, pwede mag-intra. Basta may proof ka mo. Taday man po mapost kayo ni si Miss Kaki, kundi po siya ning katibayan. Bako po ini madalagan sa pangraraot. Kundi, igwan ng pruweba, kaya pinost niya ni. Ngunyan man, aram ko na may malilikot ang isip sa inyo dyan. Sabi ni Jojo Lascan, si Kunyan yan, siya yun. Oo, siya yun. Siya na nga. Ang tanong, sino siya? Mga konsuelo ini. Talagang iba na ang dating sa social media niyan. Isang pitik ka lang. Isang pitik, lagatik. Yan. Kaya tuloy naging na-expose ining barangay opisyal. Kaya nga ingat-ingat kita. Kumbaga, an ikaratol san kamot, kuskus na lang din sa pader, bako sa manok. Kasi nga ni, ang sitwasyon mga tugang, kan parabulang, garuman lang yan sa soltero na nag-asawa na. San time na soltero ka, intiro na layaw, nagigibo mo. Pero once nag-asawa ka na, it means, baguhon mo na ang buhay mo. Sa pagpamilya ka na. Arag man kayan ang parabulang. Kan bako ka pang public official, ang layaw kang bulang, wala problema sa imo. Ang ikaratol, wala problema. Ang problema, kang nagduman na kita sa sitwasyon na naglaog kita as public official, okay ka pa magbulang. Walang problema sa pagbulang. Ang problema, tinira mo ang tupada. Public official ka, yuminari ka sa tupada, yan lang ang sitwasyon na bakong maray. So iyo baga ang pagpamilya, focus ka na sa pamilya mo. Kalimutan mo na ang time na soltero ka, maski anong oras ka na uli, maski anong oras ka na inom, puro barkada, because soltero ka. Pero pag nagpamilya ka na,
Once na mainom ka, syempre mapaaram ka na dapat sa agom mo. Pag tinugutan ka, salamat. Pero pag tinugutan ka, dahil mo pag-uro adlawon. Arog man kay ni an pig-utro ko na pag public official. Tuyo mo nagkuro kandidato ka, na kay guminana ka. Di pukusan mo ang lugar mo. Pukusan mo ang pagiging public official mo. Kung san enot, grabe ka magtupada, dahil lang sa bako kang public official. Taaram ta hanggang ngunyan, bawal ang tupada, illegal ang tupada. Ha? Bawal, illegal ang tupada. Ang problema, ikaw pa nagbuhi kan manok. Kaya yan sana. Okay, so makahula po. Naghuhulat ang 300 pesos na load. As per Wowo Portes, kaupod niya si Bobit Lee bilang kadano niya diri sa Matnog. Ay sus, marasa pa. Dai. Si Go Bobit nagpayag na lang na maging katulong. Kay kadanon daw eh, di bang kadanon katulong? Oh. Then tabi party kadanon si Go Bobit diyan sa Matnog. Kadanon sa sa balay, or kadanon sa kusina, or kadanon sa maabot na politika. So yan ang pahayag ni Papa Maki. Sinapot niya siguro si Kong Bobo. Kaya ang simbag, as per Wowo Portes, kaupo niya si Bobit Lee bilang kadanon niya sa Matnog. Sabi man ni Jojo, nata, bako niyang kadanon ang mga so? Ang tanong dyan, lumapit ba? Or, sabi nga ni, kaalyado ba? See? Oh, yan. Yan sana ang dakula na problema. So, yan mga tugang hanapan tayo ng kasimbagan. Happy watching man po kay Alvin Noltarog yan sa KPC Computer Shop yan sa Pulborista, Barangay Pulborista, Kalyan Meba. Ang sa kuyang pamangkin si Cyril Grueso dyan sa Lemery, Batangas. Happy watching man sa'yo. Happy watching kay Sir Ian Rinovalles. And happy watching ma'am kay Gloriosa Lolo. Salamat po sa 10 stars. Okay? So maliwanag po sa sikat ng araw. Abangan po natin sa Lunes ang kaganapan dyan sa Bacon District. To be or not to be. Matutuloy ba ito na pa-stop ng SK3 or sino pa man dyan sa City Hall na ruta kan jeep from Sorsogon City to Sawanga. Nagigibuhon na lang ining Sorsogon City to Poblacion Bacon. Abangan po yan. Okay? Napunta po kita kan oras kan pamaaram digdi sa tayong programang Isyo Ora mismo. Ang sa inyong likod, si Rosario Mistoso na mamaaram na po. Sa ngaran kan billing staff kan Bicol TV Sorsogon. Sa technical staff, si Papa Harold, Papa Joey Asinsi, Papa Clark. Kay Bahan Man, si Mama Eva, si Jojo at si Buddy Duca, si Kaki Mansera para sa inyong programang Kaagapay sa Umaga. Abangan po bukas sa Tagumpay sa Buhay si dating 3-term bukal Arsig Lipo kan 2nd District para sa iyang paglahad kan sa iyang naging istorya sa Tagumpay sa Buhay. Alas 9 po. Sa ngaran ng billing staff kan Bicol TV Sorsogon, ito po si Rosario Mistoso. Maray na aldaw asin Diyos Mabalos, probinsya kan Sorsogon. Isyu pampubliko, isyu pagklaro, isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV.